Kamusta mga kababayan sa Quezon City, Dubai, Toronto at saan man kayo sa mundo? Alam nyo ba yung feeling na parang laging may binubulungan sa inyo na may mali dito? Yung tipong kahit nasa abroad ka, OFW ka o estudyante sa Metro Manila, ramdam mo yung kaguluhan sa politika natin. Well, ngayon pag-usapan natin ang bomba na hinulog ni Senador Rodante Marcoleta sa Senado na nagpasyok sa Kamara. At teka, may kinalaman ba si President Bongbong Marcos dito? Walk with land na ito mga kaibigan para sa mga kabataan at OFWs. Sasagutin natin. Ano nga ba ang binuking ni Marcoleta at bakit parang laging may drama sa House of Representatives ni Speaker Martin Romualdez? Ako sila ang inyong go-to para sa mga hard-hitting na political takes na may halong kwentong Pinoy at humor. Kung ikaw ay Gen Z, Millennial o OFW na gustong-gustong malaman ang totoong score sa politika, hit that subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks na rin please para suportahan ang content natin mula Manila hanggang Saudi Arabia. Tara, simulan na natin. Nabubulol pa ako, pasensya na po kayo. Ngayon pagdadisikan natin ang latest chika sa politika. Si Senador Marcoleta na parang detective sa Senado, binulabog ang kamera with a constitutional issue na sa lahat. Pero teka, bakit nga ba galit na galit ang ilan sa House of Representatives? At bakit parang laging may plot twist pagdating kay Speaker Martin Romualdez at President Marcos? Balita nga po natin na sa red alert na ang ating military. Ngayon, meron po bang magiging hero at sasagipin ang ating bayan? No? Alamin po natin yan sa mga susunod na araw. Sasagutin natin yan with the facts, humor at konting sari-sari storytelling para relate kayo. From flood control scandals to 2028 elections. At syempre, paano naapektuhan ang kabataan at OFWs? Lahat yan, iisahin natin Ready na ba kayo sa ilang mga minuto na deep dive? Let's go! Bago natin simulan mga kababayan sa Los Angeles, Singapore at Davao City, i-hit nyo na ang bell icon para updated kayo sa bawat video natin. Kung OFW ka naman sa Dubai o estudyante sa Cebu, i-share ito sa mga kaibigan mo at kung gusto mong magbigay ng super thanks mula Japan o Australia, pasok na para mas marami pa tayong ma-cover ng issues. Let's make some noise para sa mga Pinoy youth at OFW. Mga OFWs natin, #WalkWithLand. Okay, ito na tayo Isipin nyo mga kababayan, parang pelikulang FPJ ito Si Senador Marcoleta na parang panday ng Senado humarap sa isang hearing at biglang hinulog ang bomba. Isang constitutional issue na nagpapa-wait. What? Kahit sa mga abogado sa Kamara. Ano ito? Ayon sa post sa X, si Marcoleta nagtaas ng punto na nagpabigla sa committee chair, si Attorney Joel Chua. Parang nasa teleserye na biglang natameme ang lahat. Pero ano nga ba ang issue? Sabi ni Marcoleta, may mga paglabag sa constitutional process sa Kamara. Specific na hindi niya binanggit pero sapat na para magkagulo. Parang siya yung tipong estudyante na nagtanong sa prof ng bakit po ganito tapos walang may sagot si prof. Let's break it down Si Marcoleta kilala sa pagiging matapang sa hearings mga kaibigan, lalo na pagdating sa mga issue tulad ng flood control projects. Halimbawa, nung nagtanong si Senador Ping Lacson about absorbing 51 billion pesos in one district, si Marcoleta ang nasa hot seat. Pero hindi siya nagpadala. Sa halip, binato niya ang tanong pabalik sa Kamara. Ang punto niya, kung may mali sa budget allocations o sa mga proyekto, bakit hindi rin tinitignan ang mas malalaking isda like those in the House mga kaibigan? Okay O parang sa sari-sari store lang yan mga kaibigan. Yung tipong sinabi ni tindera, si Marcoleta, binili niya lang yung isang lata ng sardinas. Pero tinanong niya kung bakit 1,000 pesos ang bili. That's Marcoleta.
calling out the camera's questionable moves, mga kaibigan. Okay, sa isang banda, si Marcoleta ay parang hero, parang sa mga gustong-gusto ng transparency. Siya yung tipong hindi natakot magtanong kahit malalaki ang kalaban. Pero sa kabilang banda, may nagsasabi na baka may personal agenda rin siya, lalo na't may usap-usapan na hindi siya masyadong personable sa Senado, lalo na nung Senate leadership change kay Tito Soto. So, is he a truth seeker or playing political chess? Kayo, anong tingin niyo? Comment down below, mga kababayan sa Riyadh at Sydney. Ngayon, pag-uusapan natin ang Kamara led by Speaker Martin Romualdez. Parang Game of Thrones ito, mga kaibigan. Laging may intriga. Si Romualdez, kasi ni President Marcos, lately nasa hot seat dahil sa mga isyong tulad ng flood control anomalies. Nabalitaan na nga na may mga contractors, sina Curly at Sara Diskaya, na nag-mention sa kanya sa isang Senate hearing tungkol sa kickbacks. Pero teka, sabi ni Curly, wala daw siyang direct transaction kay Romualdez. Parang telenovela lang. Sino ang nagsasabi ng totoo? Alam nyo, mga kaibigan, parang yung chismis sa barangay. Sabi ng isa, si Speaker, kasama sa gulo. Pero sabi ng Speaker, "Hoy, wala akong alam dyan. Chika lang yan." Pero aminin natin, kapag may usok, may apoy, di ba? Okay, seryoso na ang Kamara under Romualdez lately napapansin dahil sa mga isyong tulad ng flood control projects na may anomalies. Halimbawa, nung Senate hearing na pag-usapan ng 51 billion pesos na budget sa isang distrito. Sobrang laki, di ba? Pero bakit parang laging si Romualdez ang nasa gitna ng gulo? Napapansin niyo ba? Sabi ng mga supporters niya, like Deputy Speaker, Pablo Ortega, mga kaibigan, no? Ay talagang solid kami kay Speaker. Pero may mga bulungan, lalo na sa X, na baka may mga galawang hindi transparent. Like yung mga budget allocations na hindi klaro kung saan napupunta. Okay. Para sa mga kabataan, lalo na sa Gen Z, sa Makati o Caloocan, importante ito. Kasi yung budget na yan, dapat napupunta sa schools, jobs, o healthcare. Pero kung may anomalya, di nawawala yung pag-asa natin for better opportunities. At para sa mga OFW sa Jeddah o Hong Kong, yung pera ng gobyerno dapat may impact din sa inyo, like better remittance policies or support for migrant workers. Pero kung may corruption, paano na? Okay, sa isang side, si Romualdez ay may super majority support sa Kamara kahit na nabawasan nga ito ng bahagya. 264 lawmakers ang bumoto sa kanya as speaker. Ngayon, parang 263 na lang dahil nabawasan kay Barsaga. Okay, so hindi siya basta-basta matitinang. Pero sa kabilang side, yung mga isyong tulad ng flood control at charter change na pinupush dati, parang nagbibigay ng bad taste sa publiko. Kaya ang mga publiko dyan, gumising na at gumawa ng aksyon para sa mga hinaing natin. Kaya naman, mga kababayan, sa Abu Dhabi o Toronto, ano sa tingin ninyo? Is the house really the house of the people or just the house of drama? I-comment nyo yan sa baba, mga kaibigan. Okay, kung si Marcoleta ang detective at si Romualdez ang nasa hot seat, si President Bongbong Marcos, ano kaya? Belated happy birthday, BBM! Kailan ba yan? Nung kahapon lang. Ano ang role niya? Parang siya yung direktor ng pelikulang ito. Nasa likod ng camera, pero lahat ng galaw may kinalaman sa kanya. Nung 68th birthday niya nga, ay nako, si Romualdez ang nanguna sa pagbati. Sabi nga, your leadership is a symbol of unity. Nako po, totoo nga ba ito? Pero teka, unity ba talaga? Sa social media lalo na sa X, may mga nagsasabi na parang may rifts sa Marcos camp, lalo na't may mga isyong tulad ng impeachment ni VP Sara Duterte. Okay, parang sa family reunion lang yan, Si PBBM, si Romualdez, at si Amy Marcos. Magkakapamilya pero may kanya-kanyang script. Si Amy nga, nag-file ng candidacy as independent para sa 2025 elections nung nakaraan. Parang sinasabi niya,
Kuya, ikaw na dyan, ako na lang dito. Pero mas matanda si Amy kaysa kay Bongbong. Okay, let's get real mga kaibigan. Si Marcos as president, may alyansa para sa bagong Pilipinas na senatorial slate noong nakaraang eleksyon. Kasama dyan sina Amy nung umpisa, Tito Soto at iba pa. Pero ang tanong ay talagang malakas ba yun? Mukhang hindi dahil hindi naman po lahat nanalo, no? Okay, sa mga kabataan, importante ito. Kasi sa bawat eleksyon, ang magdedesisyon kung anong klaseng future ang meron tayo, kayo. More jobs ba? Better education? O save old trapong politics like Tito Soto? At para sa mga OFW sa Doha o Sydney, mga kandidatong ito, kaya ba nilang i-address ang issues nyo like remittance fees or labor rights abroad? Okay, ang Marcos Romualdez tandem parang dynamic duo ng politika. Pero may mga critics na nagsasabi na masyado silang family-oriented. Halimbawa, si Sandro Marcos, anak ni PBBM, ay majority leader na, no? Nako, nepotism ba ito or just coincidence? Sa X, may mga nagsasabi na parang laging Marcos ang nasa top, parang sari-sari store na laging may Marcos brand. Hala, sa isang banda, no? Si Marcos ay may mga achievements like sa foreign policy at West Philippine Sea. Pero sa kabilang banda, yung mga isyong tulad ng flood control anomalies na biruin mo ang gaganda ng mga sasakyan ng mga politikong pulpul na ito, no? Napakataas na mga yan, no? Talagang may mga security pa yan, mga nakawangwang pa yan, no? Talagang hindi makakasurvive po yan sa mga baha. Ay, kung hindi po kakayanin ng kanilang mga vehicles, no? Mag-helicopter po yung mga yan. Mag-ano po yan, no? Mag-aeroplano, no? Mga anak po niyan ay mga kaibigan. Kukuha niyo po ba yung punto ko? Kaya po, kumilos na po tayo, no? Okay, sa isang banda, ay may mga achievements siya, no? Talagang nagbibigay ng question mark sa leadership niya. So mga kababayan sa Cebu at Canada, no? Ano ang score nyo? Is Marcos leading us to bagong Pilipinas or just another chapter, the same old story? Okay, para sa mga Gen Z sa Antipolo, OFW sa Dubai, paano kaya naapektuhan ang mga ganitong political dramas? Isipin nyo, kapag may anomaly sa flood control projects, yung pera na dapat para sa mga tulay o eskwela, nawawala. Anong resulta? Yung mga estudyante sa Caloocan, nag-aaral sa sira-sirang classroom. Yung mga OFW sa Jeddah, walang sapat na suporta mula sa gobyerno pagdating sa labor issues. At yung 2025 elections, yan ang pagkakataon natin to choose leaders na totoong magseserbisyo. Okay, parang sa PBB lang yan, no? Kung mali ang iboboto natin, evicted tayo sa magandang future. Kaya naman, mga kababayan, sa Singapore at Davao, kailangan natin maging woke sa politika. Okay, konkreto na sa mga kabataan, ang mga isyong tulad ng budget mismanagement, direktang nakakaapekto sa inyo. Halimbawa, yung budget para sa free college education, dapat laging sapat. Pero kung may kickbacks, paano na? Para sa mga OFW sa mga bagong batas, like your remittance policies o protection sa labor rights, dapat priority. Pero kung busy ang gobyerno sa drama, sino ang mag-aasikaso niyan, Si Marcoleta, by calling out the camera, parang sinasabi, huy, gising, tignan nyo nga yung priorities natin. Pero ang tanong, kaya ba natin siyang paniwalaan o may sarili rin siyang agenda, mga kababayan? Okay, mga kababayan sa Makati, Abu Dhabi at Toronto, i-share nyo itong video na ito sa mga kaibigan nyo. Kung gusto nyong marinig pa ang mga ganitong klaseng content, mag-super thanks na rin please mula Hong Kong hanggang Sydney. Every peso counts para may pagpatuloy natin ang #WalkWithLan. Kaya naman mga kaibigan sa Batangas, Qatar at Los Angeles, let's wrap this up. Si Senador Marcoleta, binulabog ang camera with his constitutional issue na parang alarm clock sa mga natutulog sa gobyerno. Si Speaker Martin Romualdez kahit may supermajority support, hindi pa rin makaiwas sa mga isyong tulad ng flood control anomalies. At si President Marcos
parang siya yung direktor ng pelikulang ito. Pero ang tanong, happy ending ba ito para sa atin? Para sa mga kabataan at OFWs, ang 2025 elections ang susi. Kailangan nating pumili ng mga leader na totoong magsiservisyo, hindi yung puro drama lang. Ang politika natin, mga kaibigan, parang sari-sari store. Kailangan natin ng tamang sukli, tamang serbisyo at tamang leader. Kaya naman, mga kababayan, sa Cebu, Dubai at Canada, maging woke tayo, ha. I-comment nyo yan sa baba. Ano ang tingin nyo kay Marcoleta? Hero ba siya o may sariling script? At si Romualdez at Marcos, ha, kaya ba nilang i-deliver ang bagong Pilipinas? Hit that subscribe button, i-like, i-share at mag-super thanks para mas marami pa tayong makover na issues. #WalkWithLan para sa mga kabataan at OFWs. Mula Manila hanggang Middle East, salamat at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode at mabuhay ang Pilipinas.